Hi guys! Welcome to my vlog! So, ito po yung unang vlog na gagawin ko sa YouTube channel ko. At this vlog, para po ito sa mga first timer na gustong mag-apply dito sa Hong Kong as a domestic helper. So, ang una nyo pong kailangan guys is passport. Kasi yun po yung unang kakailanganin ng agency. Mostly po sa Pilipinas, yan yung hanapin ka muna ng passport or dapat may passport ka na. Pag Hong Kong kasi hindi sila nag-i-sponsor ng passport. Unlike sa mga Qatar, Saudi, Malaysia, may mga agencies na sila na po yung gumagastos para sa passport nyo guys. Tapos pag may passport na kayo guys, depende po sa location ninyo. Pero kung meron pong mga agency na malapit sa inyo nag-aasikaso ng application sa Hong Kong, mas mabuti na rin yun guys kasi para hindi na kayo masyadong mapapagastos sa pamasahe, tapos maghihintay pa kasi kayo ng medyo matagal kasi maghahanapan ng employer. And then pag nasa Maynila naman po kayo guys, marami pong agency na nag-aasikaso ng application for Hong Kong. Kadalasan po nasa Malate guys. Halos dyan po lahat yung mga agencies na nag-aasikaso ng mga application sa Hong Kong. Hindi lang sa Hong Kong kundi sa ibang country. Tapos yung agency ko po guys is the Golden Care International Manpower. Pag may passport na kayo guys, pumunta na kayo ng agency. Tapos pagdating nyo ng agency, aasikasuhin nila yung medicals nyo. Pero guys, pag Hong Kong ka, sa'yo lahat ng expenses. Yung medical, TESDA, lahat-lahat guys, sa'yo yan. May mga agencies na kailangan mong magbayad ng placement fee, pero may mga agencies din na wala. Pero sa agency ko, wala pang placement fee. Tapos, yung medical guys, nasa 3,000 to 5,000. Depende pa po yan kung may mga sira yung ngipin nyo or sira yung mata nyo. Kagaya ko, sirang mata ko. Pero hindi po ako nagpasalamin. So, pagkatapos naman ng medical, pag nag-fit kayo, isasalang na kayo sa TESDA training center kasi kukuha kayo ng TESDA certificate in situ. Sa akin guys is 15 days ako nasa training center. Tapos yung nabayaran ko is nasa around 15,000 din. Pero hindi po ako personal nagbayad kasi nanghiram pa ako sa amo ko dahil wala po akong panggastos noong time na yun kasi hindi ko pa afford na bayaran yung 15,000 in cash. Buti na lang pinahiram ako ng amo ko. And then pagkatapos ng TESDA ko, next ko naman is yung OWA. Bali nauna pala yung medical, tapos PDOS, and then TESDA. Tapos pagkatapos ng TESDA, yun na yung OWA. Sa OWA guys, pag-aaralan nyo yung Cantonese na language. So yun lang guys, hanggang sa nakapag-flight ako. So summary lang guys, unang kailangan nyo po is passport. Tapos, mag-medical kayo sa agency. Pag nag-fit sa medical, TESDA na agad. Pag nakapasa sa TESDA, pwede kayo mag-PDOS or depende kung anong mauuna yung TESDA or PDOS, okay lang. And then, OWA. And then, maghintay na lang kayo ng visa and then flight. That's it. Tapos, pag may mga tanong pa kayo guys, pwede lang kayo mag-comment sa baba. Thank you and goodbye.